4x2 mid-variant. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Isuzu, Pampanga. 2026 Isuzu D-Max LSA Plus Automatic. Yung price, 1,880,000 pesos. Halos same pa rin yung design ng front fascia na maganda naman. By LED projector na yung headlamps with DRL. Yung fog light, halogen. May front camera. Equipped to ng front skid plate or bash plate na metal. 18-inch alloy wheels. Naka-disc brake sa front, drum brakes naman sa rear. Gunmetal yung side mirror cover. May camera for around view monitor. Hindi pa to equipped ng blind spot monitor. Mataas na rin yung ground clearance. Remote key entry lang to, wala siyang smart entry. Check natin yung interior. Okay naman yung size ng side stepboard, hindi siya mahirap tapakan. Fabric seats, naka-plastic cover lang, pero maganda naman yung design. Manual seat adjustment sa driver, same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Fabric naman yung armrest. Power window switch, pero driver window lang yung automatic. Leather wrap steering wheel. Naka-hydraulic power steering pa rin to, kaya medyo mabigat pa rin yung feel. Tilt and telescopic adjust yung steering column. Rotary type ignition. Analog gauge cluster with multi-info display. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Kitang-kita yung hood. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. 10.1-inch infotainment screen. Wala nga lang volume knob. Single zone climate control. Para sa ganitong price range, mas okay siguro kung dual zone na to. May 2 USB port, 12-volt socket, wireless charging pad, 6-speed automatic transmission, manual handbrake, hard plastic yung center armrest. Check natin yung storage. Medyo malaki na rin yung storage space. May upper glove compartment. Hindi nga lang dampen yung glove box. May cup holder sa baba ng AC vent. Same sa front passenger. May extra storage pa sa baba ng cup holder. May storage din sa dashboard. Walang vanity mirror yung sun visor. Pero sa front passenger, meron. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Fabric seats. Sa door panel, hard plastic. Fabric naman yung armrest. Power window switch, pero hindi automatic. May grab handle sa B-pillar. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Okay naman yung knee room, maluwag na rin. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa. Hindi nga lang flat yung floor, medyo mataas din yung hump. Bitin lang yung foot space sa middle seat, pero yung seating position, okay naman. May USB port at AC vent. Yung headroom, nasa 4 to 5 inches pa. Okay naman yung seating position, hindi siya upright or 90 degrees. Naka-plastic cover lang, pero may center armrest with cup holder. Check natin yung truck bed. Wala na yung bed extender, napalitan na siya ng overrail bed liner. Sa opinion ko lang, mas gusto ko yung bed extender. Mas maporma siya at unique tignan compare sa ibang pickup na naka-fashion bar. Halos same pa rin yung design ng tailgate na okay lang naman. LED na yung taillight. May reverse camera. Parking sensor. Hindi pa to equipped ng tailgate assist, kaya expect nyo na mabigat. Malaki na rin yung overall size ng truck bed. Check natin yung spare tire. Naka-steel rims. Pagdating sa rear suspension, naka-rigid axle with lip spring. Hindi ko pa na-try tong D-Max, pero kung same lang siya sa BT50, okay naman yung ride quality para sa akin. Check natin yung engine bay. 3-liter Blue Power turbocharged diesel engine. Ito yung maganda sa D-Max. Kahit na mid-variant, same engine displacement, same power, same torque sa top of the line. May mga nabasa akong feedback na fuel efficient daw to. Pero gusto ko siyang matry sa actual, lalo na yung fuel consumption sa city driving. Palike na lang and subscribe. Paalam.